Si ano, di ba? Si Gretchen ata absuelto, no? Parang wala, no? Parang lumayo na dyan eh. Parang ano kasi, nung pumutok yan, biglang lumayo si Gretchen. At etong si Atong Ang, parang napunta na kay Sunshine. Kilala mo ba yon? Sunshine Cruz? Sunshine Dizon. Katulad nito. Katulad nito. Ang importante daw kay host, pagkakitaan niya ang pagpupunan niya sa mga Duterte. Pera-pera ka nga lang talaga, host. Mababa ang binabayad sa inyo. Ito sasagutin natin yan. Importante naman po talaga na pagkakitaan ko yung mga Duterte, sila Atong Ang, dito sa channel ko. Kasi lahat po ng nagko-content ngayon sa YouTube, lahat pinagkakakitaan mga content nila. Diba? Alangan naman, hindi ko i-on yung monetization ko. Di para kung tanga. Diba? Pagkakitaan na natin. Pagkakitaan na natin. Tapos sasabihin mo, pera-pera nga lang talaga. Natural. Lahat ng tao ngayon nangangailangan ng pera. Ikaw, baka hindi ka nangangailangan ng pera, baka tamad ka. Anong ginagawa mo? Baka naghahanap ka lang ng machuchu pa para bayaran ka. Di ba? Pera-pera ka rin kung ganun ka. Tayo ngayon, lahat ng actions natin kailangan pera. Di ba? Ito yung realidad. Ito yung realidad ngayon. Bawat actions, pera, 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 pera. Kung ikaw hindi ka nangangailangan ng pera, anong kinakain mo ngayon? Baka tamad ka o baka hampas lupang kulangot ka lang. Diba? Lahat, kahit nga yung mga vlogger ngayon dito sa YouTube, yung mga malalaking vlogger, no? Naka-on yung monetization yan para pagkakitaan yung kanilang mga content. Ang masakit nga lang dito, pinagkakakitaan ko yung tatay ninyo. Si tatay din ninyo na mayabang, pinagkakakitaan natin. Diba? Eto, katulad nito. Totoo yun! Pinagkakakitaan natin yung content, pero wag naman masyadong garapal na halos lumalabas ng mukha kang pera. Mukha talaga akong pera. Diba? Hindi ako plastic tulad mo na kunyari hindi mo kang pera, pero pera. Mukha kang pera. Diba? Kunyari, ayoko ng pera. Mukha pa ng pera. Ako sinasabi ko lang yung totoo. Ayaw mong marinig na sasaktan ka? Pinagkakakitaan ko lang naman yung tatay nyo? Bobo? Kukunyari ka pa, sipain kita dyan eh. Ay, hindi ko alam, Sunshine Cruz yata. Oo. Yung dating ex naman ni ano yun, Cesar Montano. Yung kilikili. Oo, di ba? Oo. Yung dating kapartner nung kaibigan ko, ni Jay Manalo. Parang di tumatanda yun, no? Si Sunshine, no? Oo. Di ba? Bagay kayo. Uy, naku. Di na. Lagpas na ng ano eh. Ng ano eh. Ng age limit ko eh. Alam mo naman ako eh. Ano ba yung limit mo? Hanggang 23. Joke lang. So yun, ano na mangyayari ngayon yan? Tingin ko, dagdagan ng minsan. Kasi di ba pinatungan yung ulo. Oo nga pa, 10 million nga pala. 10 mababa yun eh. Kayang doble, triple, 4 na beses. Ni Atong Ang dahil sa dami ng pera nun eh. Pero grabe yung pagka-demonyo niyan, no? Tingnan mo Uy, yari ka. Tinawag mo demonyo si Atong Ang. Nandaya sa sabungan, pinatay mo. Tapos ang katutak. Hindi gawain ng isang matinong tao. Correct. Dapat pinarusahan. Pwede naman nilang patakutin. Pwede namang kasuhan kung nandaya ka sa sabong. Diba? I think pwedeng kasuhan yan. Hindi yung papatayin mo. Eto para sa akin lang naman. Noon, masaya kayo dahil kayo yung hari, kayo yung pumapatay. Pero hindi nyo naisip na may balik yung lahat ng yan. Hindi sa lahat ng araw, hindi sa lahat ng oras, hawak nyo yung sitwasyon. Ngayon, bumaliktad na yung gulong. Ikaw naman yung missing. Diba? Actually, pwede himanda yung mga yun kasi mga mananali lang naman ata yung mga mananaya lang naman yung mga ano daw na manunupi kasi ganito yan. Manunupi nga pala, manunupi. Kapag ka ikaw pumunta sa sabungan, madalas meron talagang ganyan. Yung bang magdadala ng manok, napatalo yung wala tapos yung parang hindi yung parang babaliin yata yung paa tapos pag lumaban yung manok, talo agad. Parang ganoon. training ba? Tapos yung tari, babalitarin, babalitutan yung tari. Hindi diretso. Iba naman, talagang mananabong, pangsabong, pero dadayain naman sa pagtatari. Ganon eh. Tapos, tatayan sa I really shoutout po pagka dala-dala nila yun, imbis na dyan sila tumaya, doon pumupusta yung iba sa kabila. Yun. So, parang nagiging, syempre, pandalaya na rin yun. Pandalaya talaga yun. Pero kapag ganun, yung nga lang kasi,
No, pwede naman, Nakakagalit nga naman talaga, no? Pag may mandaraya sa sabungan. Diba? Naiintindihan ko yun na nakakagalit, pero hindi naman po sapat na dahilan yun para ikaw ay kumitil ng buhay. Diba? Eh, dapat parusahan lang. Kasi pera lang naman yan, kikitain pa yan eh. takutin yan eh. Takutin mo na lang sana na, pero wala, pinatay niya talaga eh. Oo. Pinatay niya talaga eh, no? Di umano ay pinatay niya. Di umano. O, di umano. Sabi ni Leonora Alap, malaki siguro bayad ni Brian dyan. Anong Brian? Bobo talaga eh, no? O, Balingbinga, Ilocano. O, Balingbinga, Ilocano. Sino yung sinasabi mong Ilocano ako? Kung tutuusin, hindi ako Ilocano, ako ay Bisaya. Ako yung Balingbing talaga. Nilaglag ko si Digong. Kay dili man ko ganahan kay Digong, kay mura man nagbuang ning tawhana. So nga ako ang buhaton, Digong, wa man kay klaro. Tsupi. Sa totoo lang, ako talaga yung bumalingbing. Kay Digong ako, tapos bigla akong bumalingbing kay Digong. Kawawa naman si Digong. Ang sakit nun! Ang sakit! Ayoko kasi ng mayabang na na puro na lang kayabangan yung nilalabas sa bunganga. Diba? Tapos kung aamunin mo ng duelo, wala naman. Pinalagan ni Carbonel, duelo sa luneta, wala naman si Digong. Bayaran ka! Tagal na akong bayaran. Alam mo, ilan taon na akong naging bayaran? Siguro 8 years na siguro. 8 years na akong bayaran ng social media. Ngayon, alam mo na, 10 yung sungay ni Bullpoint Man. Bayaran siya. Dahil bayaran po talaga ako. Ano? Ha? Yung iba, padinay-dinay pa yung mga DDS na bayaran. Ako maamin ako. Pag sinabi kong bayaran ako ni YouTube, bayaran ako ni Facebook, pagkakakitaan ko yan eh. Yung mga hayop na yan eh. Tatay niyong karton daw. Pin natin yung tatay nilang karton. No. Para talaga sinasabi ko pinatay niya. Hindi, kasi may probable cause kasi kaya Di umano ay pinapatay ni Atong Ang. Kung iyong kukunin at dadamputin yung sinasabi nung witness na si Patidongan na para bang minsan, di ba? Siya daw mismo yung gumagawa. Kung hindi ako nagkakamali di umano, di ba? Iba grabe yung si Patidongan, no? Yung damit grabe, no? Yung akala mo yung itsura mukhang lang squamos, pero yung damit grabe mga thousands of pesos pala, 100,000 pala yung mga damit. May pera din pala yung mama, no? Oo, hindi basta-basta din. Hindi pala basta-basta, no? Alam mo naman, syempre, sa mga grupo ng mga ganyan, kung wala ka rin Nakakita na siguro siya dyan sa na yan, dyan sa sabungan na yan. Kaya yan eh. Kung hindi ka nga mapapabilang sa grupo na yan, kung wala ka rin, basta nalang bigla ka susulpot sa kanila, walang ganun. Ibig sabihin, matagal na yung kanilang Pero ang tanong dito, pagsasama. ano ba? Tingin mo ba mahuli ba to? Kung tatrabahuin talaga. Kung magiging seryoso ang mga kinaukulan para tugisin, habulin, hanapin, matutugis. Si Tebes nga nahuli Di ba? Grabe, ang dami na nahuli pala ni PBBM, no? Si Alice Go na pauwi nakatakas na yun Tutusan, dami na pala napahuli ni PBBM, no? Masyadong underappreciated to, no? Yung si Tebes, si Alice Guo, si Digong, si Kibuloy. Di ba, underappreciated na parang hindi masyadong na-appreciate ng tao, no? Kaya nga lagi ko tinatanong, ano ang nagawa ni Digong na magpanagot ng isang kurakot sa gobyerno nung panahon niya? Kasi yun yung kanyang advokasya. Case coming nga. In 3 to 6 months, wala nang kurakot. Kaso, nag-iba. Ngayon, nalalaman natin ang katotohanan. So, siya pala yung mastermind. Siya pala talaga yung pinakapuno. Wala, yung palang, ibig niya sabihin, wala nang kurakot maliban sa akin. Maliban sa... Tama nga naman, wala nang kurakot maliban sa akin. Ako ang inyong tatay. Kunyari, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang Pilipino, hahalikan ko yung flag, pero ututuin ko lang kayo. Sa pamilya ko, kami na lang ang mangungurakot dahil kami nanalo. Yung bandila ng Pilipinas, sinalikan ni Digong. Yung pala, drama lang. Parang gano'n no? Pero ano yun, di ba? Naisip ko lang, no? Tama ka nga eh. Walang napares sa si Digong na na malaking isda, no? Nagbalaya pa nga siya ng mga senador Iyan na nga. Nasangkot. Yan ang sinasabi sa PIDAP, ko. di ba? Sa PIDAP. Lahat nga. Sabi, nadaanan mo live nito, na to, wala daw kakwento-kwenta. Natural, etong live na to, para talaga to sa inyo mga DDS, pangsampal sa inyo. Ngayon, pag nabuisit ka sa akin, nainis ka sa akin, ibig sabihin, may kwenta yung live na to. Bakit?
Epektibo yung live ko eh. Napaka-effective ng live ko. Nabuisit kayo eh. Ngayon, sasabihin nyo, walang kwenta dahil mga DDS kayo. Mababang uri ng kuto lang kayo. Ha? Kuto lang kayo sa panangin namin. Kaya, ang tingin nyo sa amin walang kwenta dahil unang-una napikon kayo, nabuisit kayo, wala kayong mga silbi, wala kayong bilang. Hindi namin kayo ka-level dahil mga basura lang kayo. Kaya itong live na to, walang kwenta sa mga katulad nyong hampas lupang kulangot. Ay, shoutout kay Clemente Sagayno. Good afternoon, sir. Watching from Padada, Davao del. Davao del? Pa-shoutout po. Ayan. Meron ka na pong jacket dyan. Basta tandaan nyo na lang. Tatay nyo, karton. Sabi pa dito, screen record nyo to. Sa kanya na mismo, nanggaling bayrang vlogger na tong administrasyon ngayon. Bakit nyo pa kailangan i-screen record? Inaka-live naman tayo. Pwede nang i-download. Inang-ina. Bubo ka talaga. Taga-bundo ka ba? Ha? Kailangan pa bang i-screen record? Inaka-live na nga. Tanga-tanga talaga, bobo. Yan ang inakusahan. Tingnan mo, for example, meron senador, no, may kaso sa PDAP. Ipupush na lang yun eh. Ano nangyari? Wala, naabsuelto pa. Oh. Tapos ngayon, ang nangyari, kasama na naman siya ngayon sa kakasuhan. Ayun na nga. So parang nung panahon ni Digong, yung mga masasamang tao, inaabsuelto. At yung mga mabubuting tao na kalaban niya sa politika, yun yung pinapakulong niya, tulad ni Laila de Lima. Di ba? Political yun eh. So marumi mamulitika, si Digong nung panahon niya. Ang malupit pa nga dito, meron pang allegedly na pinapatay na mayor, di ba si Halili? Di ba kinoconnected din kay Digong yan eh, pag may pagpatay ni Halili sa Batangas. Hindi lang yan. Di ba ibang show doon, di ba? Oo, hindi lang yan. Oo. Huwag mo na i-promote. Ayun. Hindi lang yan. Meron pa yung sa kulungan si Espinosa, di ba? Matindi din yun. Mayor din yun, ng Albuera. Pero pinatay nila. So, yan yung mga pamaraan ni Digong na napakarumi noon. Kasi kung hindi ka pabor kay Digong noon or kalaban ka niya sa negosyo niya underground, diba? Or kalaban ka ng pinoprotektahan ni Digong kasi protector nga yan si Digong, ano ang gagawin sa'yo? Ipapapatay ka. Ganun yun. Ikaw ay kalaban sa politika o kaya gusto nilang manakot ng mga Pilipino, ng mga tao, gagawa sila ng isang senaryo na katatakutan ng mamamayang Pilipino at ng mga politiko na mga galit sa kanila, na wag na magsalita, manahimik. Parang ganun. Tingnan mo nun, yung mga napakulong ni Digong, si Dilima, tapos si Trillanes, ginipit. Pero samantalang itong kay Atong Ang, wala siyang ginawa dito. Inabsuelto nga ni Digong lahat ng masasamang tao. Wala siyang ginawa dito. Kaya alam mo, yung sinasabi nila na hero si Digong, alam mo naman. Totoo po. Naniniwala po ako na si Digong hero talaga. Hero ng mga tanga na katulad ng mga DDS na yan. Hero ng mga manyakis, mga pokpok, hero ng mga baliw, hero ng mga nagjajakol, hero ng mga tumitira ng puno ng saging. Sino po ba yung tumitira ng puno ng saging? Binubutasan yung puno ng saging. Di ba yung mga DDS? Mga DDS. Kaya yung mga saging ngayon, butas-butas dahil sa mga DDS na yan. Tinitira. Ang papangit pa ng mukha. Ang papangit pa ng mukha ng mga yan. Partida. Dahil walang chicks, walang pumapansin sa kanila, puno ng saging yung tinira, binimbang. Huwag mapapipikon mga DDS. Totoo naman yung sinasabi ko. Diba? Tinitira niyo yung puno ng saging. Kaya, kung mapapansin nyo, kulang po tayo ngayon sa supply ng saging. Butas po lahat ngayon ng puno. Kaya, kasalanan po talaga ito ng mga DDS. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Huwag kayong, dyan. Baka mamaya, isa-isahin ko pa kayong kung saan yung May iba pa nga eh. Katulad ni Albasher. Nakita ko yan. Pinutol yung puno ng saging. Binutasan ba naman? Doon niya tinira sa kusina nila. Ay, nako po. Katulad ni advance condolence sa pamilya mo. Yung mga yan, kinakain ko lang yan.
Pero, kung sino man babangga sa akin, papalamunin ko ng granada yan. Oh, kasama na yung pasabugan ko pa yung buong pamilya mo eh. Gusto mo, buong pamilya mo, damay ko pa yung pasabugan ko pa yung pagmumukha ng mga yan eh. Diba? Kaya kayo, kung mga weak lang kayo, wag na kayong bumangga dito sa live ko. Ha? Sabi ko nga sa inyo, laruan ko lang kayo dito. Kung mga mahihinang nilalang lang kayo at mga basura lang kayo sa panangin ko, kaya lahat sa mga DDS na nandito ngayon, kondolin sa inyong pamilya. Ilang araw na lang, ililibing na kayo. Kaunti na lang, ilang araw na lang. May nagko-comment dito, ililibing yung pamilya nito. Condolence. Tuloy natin. Man yan, noon pa tayo, nag-uusap na tayo dyan na hindi yata nila naiintindihan, nauunawaan yung mga kinikilos ni Digong, laway lang yun. Nung di pa tayo sa politika na vlogger, talagang ayaw na natin kay Digong eh. Ayun, kasi nga nakikita natin eh. Diba? Ako nga, na taga Davao, ayaw ko kay Digong eh. Kayo pa kaya? Diba? Tulad yan, sabi ko nga, ano ba ang nagawa ni Digong sa ating bansa? Ayan yung bintang sa mga ibang PBBM supporter vlogger. Pero may nagawa si Digong sa ating bansa kayo, no? Bias din tong dalawan to eh. May nagawa si Digong sa ating bansa. Yung makipaglaplapan sa harapan ng kamera, sa harapan ng media. Kung sino-sinong babae yung hinahalikan. Napaisip tuloy ako. Ala, yung mga pangit pala ngayon, babaero na. Maraming pangit kayo na babaero. Grabe. Diba? Tuloy natin. Mo, isasabihin nila, yung lisensya mo, yung pasaporte mo. Ano yan Ano yan eh? Legislative yan eh. Oo nga. Pipirmahan niya na lang yan eh. At saka, iyaan, insan, sige, bigay na natin dahil kay Digong, dahil siya yung presidente. Alam mo, ang lisensya at pasaporte, pribileyo ng bawat Pilipino yan. At saka hindi gumagastos ang gobyerno para doon. Wala man lang pondo na nagastos. Oo, di ba? Kumikita pa nga ang gobyerno dyan. Hindi nila naiintindihan yun. Ang tinutukoy ko rito ng mga proyekto, yung bang tulad niyan, ang daming proyektong ginagawa ni Pangulo, yung dam diyan sa may Isabela, na napakaganda. At marami pang iba na mga natapos na mga tulay kahit nga sa Davao, di ba? Na pinagtatalunan pa nila na sabi nila, proyekto yan ni Tatay Digong namin. Pero ni isang tubo, ni isang poste walang naitayo yun. Pero inaako nila na sila nga yung bangag. Imagine, pag ikaw kasi nakadroga ka, okay, ang imagination ng mga yan, may nakatayong poste. Kasi bangag mga DDS eh. Nakadroga yung mga yan. Ang ginawa nila, pagtingin nila dun sa area na yon, ang ina may poste. Kumpleto na lahat. Nagawa na yung proyekto. Pero imagination lang nila yun. Dahil bangag sila. Intindihin yung mga DDS. Kayo naman eh. effort daw ni Digong yun. Alam nyo, hindi na kasi mahalaga kung kaninong effort kaya merong ganyang proyekto. Ang tinitingnan ngayon ng tao kung kaninong administrasyon natapos yan. At dun yan, ikikredito. New Vicks Vapor Drops Extra Strong. So yan kanino bang administrasyon natapos? Siyempre kay Pangulong Bongbong Marcos. So yun po yun mga pre. Ayan, at least maliwanag po sa lahat. Kayo, anong reaksyon nyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento, inyong mga reaksyon. Ayan at syempre, huwag kalimutang mag-like sa ating live ngayon. Share this video mga pre. Importante po yan. Ayan like and share, subscribe po. Ayan.